Magandang araw, Sir Joseph. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rolando. Tubong Iloilo at ang ibabahagi kong kwento ay ang kwento ng aking lolo. Si Lolo Dominador Jacinto, yun ang tunay niya pong pangalan. Pero Ador na lamang ang itatawag natin sa kanya upang mapaikli. Taong 1975 ito nangyari. Nasa edad 6 na po na siguro si lolo nito. Ako naman ay nasa edad 7 taon pa lamang nito. Kaya po sa kasalukuyan talaga ay 57 anyos na ako. Kilala si Lolo Ador bilang isang magiting na albularyo sa aming lugar sa Iloilo. Kung di nyo na itatanong, noong mga panahon nito ay talagang talamak ang mga nilalang ng dilim sa aming lugar. Ngunit dahil kay Lolo Ador ay madali niya lamang itong nababawasan. Ang ikukwento ko po sa inyo ay kung paano naging isang batikan na albularyo at antingero si Lolo Ador. Walang eksaktong petsa ang kanyang kapanganakan. Ayon lamang ito sa kwento ng aking ama. Maliit pa kasi ako nung Sir Joseph kaya naman talagang medyo nalimutan ko na ang mga ibang kwento sa akin ni Lolo. Kaya naman ang aking ama na lamang ang madalas magkwento nito. Lahi na talaga kami ng mga antingero at babaylan. Kilala ang lipi namin ng mga berdugong pumapas lang ng mga aswang at mambabarang. Noong gabing isisilang nga ang Lolo Ador, yun din ang gabing nilusob ng mga masasamang nilalang ang kanilang lugar. Mauutak ang mga nilalang ng dilim. Buong puwersa daw silang dumusob habang kasalukuyan ng panganganak kay Lolo Ador. Sa madaling salita, halos lahat ay nakatuon sa kanyang pagsilang at lahat ay nasasabik na makita siya. Kaya naman hindi nagaano napaghandaan ang banta ng mga nilalang. Kasabay ng pag-iyak ng sanggol ay ang pag-atungal at pagsigaw ng isa sa mga kapamilya ni Lolo. Nang lumabas nga sila sa kanilang kubo, doon nila nakita na nakahandusay ang wala ng buhay na kanilang kapinsan. Pinagpepiestahan na ito ng mga aswang na kung tawagin ay amaranhig. Sa paligid naman ay puno ng mga gabunan. Mga malalakas na uri ng aswang ang naroon ng gabing yon. Kaya naman ang ama ni Lolo Ador ay nakipagsagupaan upang may ligtas lamang ang kanyang mag-ina. Pinalis ng ama ni Ador ang kumadrona at ang ina ni Lolo Ador. Pero nagulat na lamang ang ama ni Lolo Ador nang biglang nasa tabi na niya ang kanyang asawa. Ang kumadrona lamang pala't ang sanggol na si Lolo Ador ang kanyang pinatakas. Narinig ba umano na kumadrona ang pagtatalo ng mag-asawa, ngunit wala nang nagawa ang ama niya kundi makipaglaban na lamang. Natakot ang kumadrona kaya mabilis itong tumakas kasama ang dalawa pang pinsan ng ama ni Lolo Ador. Kahit na may mga aswang na humarang sa kanila ay nalusutan nila ito sa pamamagitan ng mga kapinsan ng kanyang ama. Lagi raw sinasabi ng mga kaanak ng kanyang ama na importante raw ang buhay ni Lolo Ador. Kaya itataya nila ang kanilang mga buhay, mailigtas lamang ito. Naintindihan naman ito ng kumadrona kaya't itinakas at tinalayo niya ang sanggol. Nakarating sila sa tahanan ng mga magulang ng ama ni Lolo Ador, kung saan doon nila ibinalita ang mga nangyari. Nalungkot ang mga ito, subalit naintindihan nila ang nais na iparating ng mga magulang ni Lolo Ador. Meron kasing isang malaking hula ng babaylan na mayroong isisilang na sanggol na pupuksa at lilipol sa mga kampon ng kadiliman. Malaki ang hinala nilang si Lolo Ador yon. Lumipas nga ang ilang taon. Napalaki naman ng maayos si Lolo Ador at nakitaan na nga siya kagad ng kanyang lolo ng katangian ng isang mahusay na albularyo at antingero. Ayon pa sa lolo nito ay mayroon daw na tangan o gabay si Lolo Ador na kasabay nitong ipinanganak. Kaya sobrang hirap daw talagang talunin ito kapag tumungtong na siya sa kanyang tamang edad. Isang araw, nasa edad 13 na si Lolo Ador nang mapadpad siya sa isang maliit na kagubatan. Maraming mga puno ng iba't ibang punong kahoy at madalas niya itong tunguin, lalo na kapag nais nitong manghinain ng bungang kahoy. Habang nasa taas ng puno ng santol ay napalinga si Lolo Ador sa isang maliit na ilog o sapa na halos naroon lamang din naman sa paligid. Napansin kasi niya ang isang matanda na tila ba hindi mapakali sa tabi ng sapa. Malinaw ang tubig at sa katunayan ng araw, noong panahon na yun ay doon lamang talaga nag-iigib ng tubig bilang inumin ang lahat ng mga tao sa aming baryo. May tuturing daw itong isang paraiso kung babalikan mo ang ganda nito noong araw.
Pero sa kasamaang palad, sa panahon natin ngayon Sir Joseph, sirang-sira na ang nasabing ilog. Marumi na, panay water lily na lamang ang matatanaw mo ron. Kalbo na rin ang halos kagubatan na tinutukoy ni Lolo. Balik tayo dun sa matandang napansin ni Lolo sa tabing ilog. Mabilis ngang bumaba ng puno si Lolo Ador upang tunguhin ng nasabing matanda. Agad niya itong tinanong kung ano ang kanyang may tutulong dahil na rin alam niya sa kanyang sarili na may gusto itong gawin na hindi niya magawa. Apo, makikisuyo lang sana ako. Nais ko kasing makainom ng tubig pero baka madulas ako at mahulog pa sa ilog. Wala pong problema Lolo, ikukuha ko po kayo. Meron po ba kayong singgalong na pwede nating ipangsalok? Tanong naman ni Lolo Ador. Ang tinutukoy nga pala ni Lolo Ador na singgalong ay ang pinutol na kawayan para gawing baso. Iyan po ang tawag sa basong kawayan noong araw. Bali halos lahat kasi ng pamilya noon ay singgalong talaga ang gamit na baso para sa inuming tubig. Tumugon naman ang matanda at sinabi nitong wala siyang dala na kahit na anong panalok ng tubig. Ngunit napaisip si Lolo Ador kung paano ba ang gagawin niya. Hindi naman niya maaaring gamitin ang kanyang sariling palad upang makasalok ng tubig dahil matatapon lamang ito. Isang ideyang nabuo sa isipan ni Lolo Ador. Mabilis itong nagpaalam sa matanda at nagsabing maghintay lamang ng ilang sandali. Nagtungo naman ang batang si Lolo Ador sa isang puno ng buko upang kumuha ng bunga at kahit nahihirapan sa pagbiyak na nasabing buko ay nagtagumpay naman itong nagawa yon. Tuwang-tuwa ang lolo nun na mayroon na siyang magagamit na pangsalok ng tubig para sa matanda. Subalit na makarating siya sa nasabing ilog, nagtataka naman ito kung bakit bigla na lamang nawala doon ang matandang yon kanina. Hinagilap niya ito sa paligid subalit hindi niya talaga matanaw. Naisip pa nga niya na baka nahulog ito sa sapa kaya naman mabilis niya itong sinilip subalit wala talaga. Hanggang sa napansin na lamang ni Lolo Ador ang isang natatanging bato na nasa lupa. Natatangi ang bato na ito, kulay berde na kumikinang. Nagtataka naman na kinuha ito ni Lolo Ador at nang mahawakan nga niya ang nasabing bato, doon niya naramdaman ang isang napakalakas na enerhiya na bigla na lamang dumaloy sa kaibuturan ng kanyang katawan. Mabilis na nabitiwan ni Lolo ang bato, subalit tila may nag-uudyok sa kanya na kunin muli ito at itago. Ganun na nga ang ginawa ni Lolo at dito na nagsimula ang kanyang karanasan sa mga hindi pangkaraniwang buhay. Araw ng Linggo at alas 5 ng umaga nang may marinig siyang isang malakas na pagagulgol ng isang ginang. Mabilis na tumayo ang bata pa noong si Lolo Ador mula sa kanyang pagkakahiga. Nang masilip niya sa bintana ang isang ginang na umiiyak habang kalong ang kanyang 3 taong gulang na anak. Ayon dito, bigla na lamang daw itong hindi makahinga matapos biglang may pumasok na itim na usok sa kanilang silid. Napaisip naman si Lolo Ador at mukhang nahulaan na niya kaagad kung ano ba ang nangyayari. Hanggang sa lumabas ito upang sakloloan ng nangangailangan ng tulong. Palapit na sana si Lolo Ador sa nasabing ginang habang kalong nito ang walang malay o baka nga wala ng buhay na bata. Nang mapansin ni Lolo ang isang tila figura ng isang nilalang, kulay itim na usok lamang ito. Nakatayo ito sa likuran ng ginang na tila ba hindi naman napapansin ng mga tao sa kanyang paligid. Hanggang sa lumabas na nga ang lolo ni Lolo Ador na inaasahan ng lahat na makakatulong sa sitwasyon ng ginang at ng anak nito. Subalit ilang hakbang pa lamang ang nagagawa ng lolo ni Lolo Ador nang bigla na lamang itong tumilapon sa dingding ng kanilang kubo. Nagulat ang lahat sa pangyayari. Sinabi naman ng matanda na hindi niya kayang itim na puwersang lumukob sa bata. Habang hawak nito ang balakang na tumama sa kanto ng kanilang kubo, natatakot naman itong nakatitig lamang sa kinaroroonan ng itim na usok na nakikita rin ni Lolo Ador. Hanggang sa umiyak na lamang ng umiyak ang ginang sa kadahilan ng wala na itong magagawa pa para sa buhay ng kanyang anak. Ngunit nagulat ang lahat maging ang lolo ni Lolo Ador nang biglang lumapit ang noy 13 anyos na binata pang si Lolo Ador. Hinawakan nito ang noo ng bata hanggang sa para bang mayroong bumubulong sa kanya na mga katagang hindi niya rin mawari kung ano. Pagkapikit ng binata pa noong si Ador,
ay nakita niya ang mga pangyayari bago nagkaganoon ng bata. Nagtatabas pala noon ang damo ang kanyang ama sa bukirin nito nang 6:00 na ng hapon at hindi pa rin humihinto. Sakto namang palabas na sa lungga ang nasabing elemento kasama ang kanyang anak nang mahagip ang leeg ng anak niya ng binakuko na gamit ng ama ng bata. Napas lang nito ang anak ng elementong itim, kaya naman galit na galit itong makaganti sa pagkawala ng kanyang anak. Isa sa mga kahinaan ng mga katulad niya ang binakuko na gamit ng mga mananabas. Kaya naman nais na lamang nitong kunin ang buhay ng anak ng magsasaka upang maging kapalit ng buhay ng kanyang anak. Ngunit si Lolo Ador ay hindi pumayag. Ayon sa kanya hindi naman sinasadya ng magsasaka na mapas lang ang anak nito. At nais nitong malaman kung ano ba ang gusto nitong mangyari. Huwag lamang kunin ang buhay ng bata. Ayaw pang pumayag ng itim na elemento nang biglang magpakawala ng isang malakas na puwersa na nanggagaling sa kaibuturan ng katawan si Lolo Ador. Bigla namang nagulat ang elemento at mabilis itong naglaho ng walang paalam. Matapos na kumising bigla ang bata na tila ba walang nangyari para lamang itong natulog ng magdamag. Laking pasasalamat naman ang ginang kay Lolo Ador at naiwan namang nahihiwagaan ng mga tao na nakasaksi sa himalang nangyari. Siya nga pala, Sir Joseph. Tawagin na lamang po nating Lolo Peticio ang lolo ni Lolo Ador upang hindi na po tayo maguluhan. Pero hula ko lamang po yung ngalan na yan dahil maging ang aking amay hindi na rin daw matandaan ang ngalan ng lolo ni Lolo Ador. Adora po, magtapat ka nga sa akin. Saan mo natutunan ang bagay na yon? Ayon po ba, Lolo? Pasensya na po kayo pero hindi ako sigurado kung saan yun ang galing. Bali parang may bumubulong lamang po sa akin kung ano ang aking gagawin eh. Sinasabi ko na nga ba, mukhang ikaw nga yata talagang tinutukoy ng mga babaylan na ating mga kalahi. Naguluhan naman ang binata pa noong si Lolo Ador sa kanyang narinig mula sa kanyang Lolo Peticio. Subalit tila nagkaroon naman siya ng kapanatagan sa mga narinig niyang iyon. Lumipas pa ang taon. Nasa ganap na 18 na si Lolo Ador nang may mapusuan siyang isang dalaga na dayo lamang sa kanilang baryo. Ito nga ang babaeng tila lahat ng mga binata sa lugar nila Lolo Ador ay nanliligaw na sa kanya. Gabi-gabing mahaba ang pila upang umakyat ng ligaw sa babaeng nagngangalang Leticia. May maamong buka at may mapupungay na mga mata. Sobrang ganda ng dalaga na masasabi mong gandang Pilipina. Subalit katakataka naman ang pagsulpot ng pamilya ni Leticia sa baryo nila Lolo Ador. Tila ba nasabay naman ang mga nangyayaring pag-atake ng mga masasamang kampon ng kadiliman. Sa pagsapit din kasi ng 10 oras ng gabi ay napapadalas na ang pambibiktima ng mga aswang na tinatawag nilang gabunan. Isang malakas na uri ng aswang na kahit nga tanghaling tapat ay kaya nitong magbagong anyo. Ayon pa kay Lolo Peticio, ang bagong lipat umano sa kanilang baryo ay kay Nahinala. Ang nakatira lamang sa tahanan ng mga ito ay ang ina ni Leticia, ang dalaga at ang 2 pa nitong kapatid na lalaki. Hindi nila alam ang dahilan kung bakit wala ang ama nito sa kanila. Subalit marami ng mga kababaryo nilang naihiwagaan sa bagong lipat na pamilya. Maging si Lolo Peticio rin ay napapaisip kung may kinalaman ba ang mga ito sa nangyayaring pag-atake ng mga gabunan sa kanilang baryo. Minsan isang beses nang kausapin ni Leticia si Lolo Ador upang ipagbigay alam nito sa binata ang kanyang nalamang balita. Hindi na rin kasi lingid sa kaalaman ng pamilya ni Leticia na silang pinagbibintangan ng mga tao na umaataking aswang sa baryo. Ngunit pinabulaanan nito ni Peticia. Sinabi nito kay Lolo Ador na hindi sila ang mga aswang na umaatake. Subalit mayroon silang kinalaman sa pangyayari. Naguluhan na naman si Lolo Ador, subalit pinili niyang pakinggan ang buong kwento ng dalaga. Ayon dito, kaya sila umalis sa kanilang dating tinitirhan dahil mayroong mga mababangis na halimaw ang pumasok at naghari sa kanilang sityo. Mag-asawa umano ito at nakakapangilabot ang mga itsura at wala umanong mga taga-sityo ang maaaring makalabas ng buhay sa sityo na yon na hindi pa nagiging ganap na aswang. May ritual umanong ginagawa ang mga aswang na yon upang maging kalahi sila nito. Subalit hindi pumayag ang padre de pamilya nila Leticia.
Gumawa ito ng paraan upang mapatakas niya ang kanyang pamilya, kapalit naman ang pagtanggap niya sa kanyang katapusan. Hindi na naidetalya ng maayos ni Leticia ang pangyayari kung paano silang nakatakas. Subalit ang mga aswang doon na yun ay tila nasusundan sila sa kahit saan man sila magtungo, hanggang sa minabalitaan nga silang isang magiting umanong antingero sa parting iyon ng Iloilo. Hinahanap nila ito upang manghingi ng tulong, at hindi nga sila nagkamali. Nakita nila ang lolo ni Ador na si Lolo Peticio. Subalit may katandaan na ito at mukhang hindi na kaya pang lumaban sa mga nilalang ng dilim. Kaya naman nang malaman nila mula sa mga taong baryo ang tungkol kay Lolo Ador ay nabuhayan sila ng loob. Nais nilang manghingi ng tulong kay Lolo Ador upang hindi na sila guluhin pa ng mga nilalang ng dilim. Ngunit paano? Hindi rin alam ni na Leticia kung paano mangyayari yon. Hanggang sa nagsalita si Lolo Ador ng isang bahay na nagpagulat kay na Leticia. Hindi mamamatay ang damo kung hindi bubunutin ang ugat nito. Sambit ni Lolo Ador. Ibig sabihin, nais ni Lolo Ador na tunguhin mismo ang lungga ng mga aswang na sinasabi ni Leticia. Lalo na't alam naman ito ang lugar na kailangan nilang tunguhin. Naipaliwanag na rin naman ni Lolo Ador sa kanyang Lolo Peticio ang mga paliwanag ng pamilya ni Leticia. May mga ginawang orasyon si Lolo Peticio sa pamilyang ito para malaman kung nagsasabi ba talaga sila ng totoo, at doon ngayon napag-alaman nila na nagsasabi nga ng totoo ang mag-iina. Nakampante sila na hindi nga aswang ang pamilya ni na Leticia, at ito nga ang nangangailangan ng tulong mula sa kanila. Wala nang sinayang na oras si Lolo Ador. Mabilis nilang tinungo ang lugar kasama ang dalaga. Dalawa nga lamang sila ni Leticia na nagtungo sa nasabing lugar. Subalit alam din naman ni Lolo Ador na hindi ito magiging madali. Maraming mga aswang ang kanyang makakasagupa kung magpapadalos-dalos siya ng kilos. Kaya naman, nagpasama lamang siya kay Leticia upang alamin ang lungga ng mga ito at saka uuwi muli para makaisip ng plano. Subalit hindi inaasahan ni Lolo Ador ang bagay na nangyari. Nang malaman nga nila ang lugar, ay uuwi na sana pabalik sa kanilang baryo ang dalawa nang bigla silang harangin ng isang grupo ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Mga kalalakihan na may mapupulang mga mata at may itim na balat. Nakilala kaagad ni Leticia ang mga yon. Ayon dito ay sila ang mga dating kapitbahay nila na mga umanib sa puwersa ng dilim. Mang Dodong, maawa po kayo sa amin. Huwag niyo po kaming isuplong. Pagmamakaawa pa ni Leticia. Pero Leticia, alam mong isang mabigat na kaparusahan ang ipapataw sa iyo at sa buo mong pamilya dahil sa pagtakas niyo sa sityo. Tugon naman nito. Pero Mang Dodong, wala kaming planong tumakas. Humahanap lang kami ng tao na maaaring makapagligtas sa ating lahat. Muling tugon ni Leticia. Anong sinasabi mong magliligtas? Hindi mo ba alam ang lakas ng pinuno ng mga gabunan? Hindi mo ba alam na kahit na anong gawin nyo, hindi nyo sila matatalo? Tanong muli ni Mang Dodong na nooy nasaan yung aswang. May paraan pa, sabat naman ni Ador. Ano bang sinasabi mo, bata? Kung ipapaalam nyo sa akin lahat ng impormasyon na kailangan ko, maaari ko magapi ang sinasabi nyong pinuno ng mga aswang na sumakop sa inyong lugar. Paano naman kami maniniwala sa iyo, bata? Isa ka lang hamak na batang wala pang karanasan sa mga ganitong bagay. Huwag mo siyang mamaliitin, Mang Dodong. Hindi basta-bastang binata ang iyong kaharap. Mas matindi pa siya sa bantog na albularyo na kanyang lolo, kaya malaki ang tiwala namin sa kanyang kakayahan. Paliwanag naman ni Leticia. Napapaisip na sana ng mga sandaling yon si Mang Dodong at ang iba pa nilang mga kasama nang biglang mga matutulis na kuko ang biglang bumaon sa kanyang dibdib. Galing ito sa isang lalaki na kung tawagin nila ay pinuno. Nangagulat at nangatakot naman ang iba pang mga kasama ni Mang Dodong sa pangyayaring yon at mabilis na lumuhod sa kanilang pinuno. Isa kang pangahas, Dodong. Naniwala ka naman sa mga sinabi ng babaeng yan. Tila may pagdadalawang isip ka pang sundin ang aking ipinag-uutos. Sambit ng kanilang pinuno habang nanlilisik ang mga mata na nakatitig kay Leticia at kay Lolo Ador.
Tama bang narinig ko? Mas mahusay ka pa sa bantog na albularyo sa inyong baryo. Nagpapatawa ka ba? Kahit na sinong albularyo at antingero pang hirap niyo sa akin, ay siguradong tatapusin ko lamang ng walang kahirap-hirap. Sambit nito sabay halakhak. Hindi lahat kaya mo. Makikita mo, magwawakas din yung kasamaan mo. Biglang wika naman ni Leticia. Masyado kang maraming sinasabi. Bakit hindi mo na lang ako subukan? Hamon pa ni Lolo Ador sa nasabing nilalang. Subalit sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang napatigil ang pinuno na ito at sinabihan ng mga asubang na naroroon na magsibalik na lamang sa kanika nilang mga lungga. Mabilis na nawala na parang bula ang pinuno na nag-iwan naman ng pagtataka sa mga naroon. Lalo na si Leticia na sobrang naguguluhan sa mga naganap. Alam niya at kilala niya ang pinuno na ito. Napakasama at walang pag-aalinlangan kang papaslangin kapag sumalungat ka sa kanyang kagustuhan. Subalit tila ba na iba ang ihip ng hangin. Bigla na lamang umataras ang nasabing mabangis na nilalang. Doon ngayon napagtanto ni Leticia na marahil ay natakot nga ito kay Ador dahil sa taglay na kapangyarihan ng nasabing binata. Subalit si Lolo Ador, maging siya hindi rin may paliwanag ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Parang may mali. Yun ang tumatakbo sa kanyang isipan. Subalit hindi na pinansin pang muli ni Lolo Ador ang bagay na yon nang bigla siyang tapikin ni Leticia sa balikat at tuwang-tuwa itong nagpasalamat sa kanya. Napayakap pa nga ang dalaga na ikinagulat naman ni Lolo Ador. Maging si Leticia ay parang nagulat ng gawin niya yon. Lalo na ng mga panahon na ito na mahawakan mo nga lamang ang kamay ng isang dalaga ay kailangan mo na itong pakasalan. Subalit sa sitwasyon nilang dalawa, lalo na't wala namang ama si Leticia at wala ring nakakita sa kanyang ginawa, ay pinagsawalang bahala na lamang nila yon. Matapos makauwi sa kanilang baryo ay agad na ipinaalam ni Lolo Ador kay Lolo Peticio ang kanilang karanasan. Napahimas naman sa kanyang balbas ang matanda na tila ba nag-iisip kung ano bang kababalaghan ang nangyari. Parang imposible umano na ang isang mabangis na pinuno ng mga gabunan ay bigla na lamang aatras sa isang labanan na alam naman niyang lamang na lamang siya. Oo, at alam niyang may kakaibang kakayahan si Ador. Subalit sa hinuha niya wala pa sa kalingkingan ng kakayahan nito upang pantayan ang lakas ng nasabing pinuno. Dahil sa matinding pag-iisip ng matanda ay napansin din ito ni Lolo Ador. Lolo, tingin mo, totoo kaya natakot lang sa akin ang pinuno na yon? Bigla ang tanong ni Ador sa kanyang Lolo Peticio. Kung naisip mo ang mga bagay na yan, siguradong totoong hindi basta-basta ang pinuno nila. Malakas ang kutob ko, Ador. May iba pang dahilan kung bakit bigla itong umatras. Tugon naman sa kanya ng kanyang Lolo Peticio. Ano kayang dapat nating gawin, Lolo? Hindi ko alam kung paano matatalo ang pinuno. Ramdam kong malakas ito at siguradong hindi ko siya kakayanin. Pagtatapat pa ng binata pa noong si Lolo Ador, napaisip bigla si Lolo Peticio ng mga sandaling yon hanggang sa pumasok sa kanyang isipan ng isang propesiya na sinambit ng kumadrona nang dalhin sa kanila ang sanggol na si Lolo Ador. Ma'am Peticio, ang anak nyo, pinatakas niya sa akin ang sanggol upang ilayo sa mga gabunan na umatake sa amin. Humahangos na paliwanag ng kumadrona. Ang aking anak, ibinuwis niya ang kanyang buhay para iligtas ang aking apo. Uwi ka naman ni Lolo Peticio. Oo nga pala, Mang Peticio. Ang huling sabi ng kanyang ama habang iniluluwal pa lamang ang sanggol bago umatake ang mga gabunan. Ang sabi niya, ang sanggol daw ang nasa propesiya ng mga babaylan, nalilipol sa mga kampo ng kadiliman. Kaya nais itong makuha ng mga gabunan na yon. Naalala ni Lolo Peticio na wika ng kumadrona. Adora po, bukas na bukas din ay magtutungo tayo sa kinaroroonan ng aking kapinsang babaylan. Aalamin natin ang bagay-bagay na dapat nating malaman. Batid kung may nangyayaring hindi maganda. Sambit pa ni Lolo Peticio na dinanguan lamang noong mga panahong yon nang binata pa noong si Lolo Ador. Kinabukasan ng mabilis na nagayos ng mga gamit ng maglolo upang magtungo sa kabilang dako pa roon
upang makadaupang palad lamang ang kanyang pinsang babaylan. Marami pang pinagdaan ng hirap ang maglolo at umabot pa ng takip silim ang kanilang paglalakbay. Sa tansya ng matanda, aabutin pa sila ng kinabukasan ng tanghali sa paglalakad dahil sa layo ng kinaroroonan ng kanilang sadya. Nagpasya muna ang dalawa na magpalipas ng gabi upang magkaroon sila ng lakas upang ipagpatuloy ang paglalakbay. Hanggang sa may napansin nga silang isang pamayanan na tila ba hindi nasakop ng kanilang probinsya. Maliit na pamayanang tila mailap ang mga tingin ng mga tao roon. Malakas ang kutob ni Lolo Peticio na nasa panganib silang maglolo kapag nagtagal pa sila sa lugar. Kaya naman naisipan itong umatras at bumalik sa kanilang dinaanan kanina. Plano ni Lolo Peticio na doon na lamang muna sa mapunong parte sila magpalipas ng gabi, ngunit hindi pa sila nakakalayo nang tawagin sila ng isang matanda na nagpakilalang Tata Segundino. "Mga kaibigan, ako nga pala si Segundino. Maaari kayong magpalipas ng gabi rito sa aming pamayanan. Hindi naman kami maramot sa aming mga bisita." "Salamat na lang kaibigan, pero nagmamadali kami at nais naming makarating kaagad sa kinaroroonan ng aming sadya." Pagdadahilan na lamang ni Lolo Peticio. Tahimik lamang na nagmamasid ang binata pa noong si Lolo Ador. Alam niya sa sariling hindi delikado ang mga tao sa pamayanan. Pero mayroon siyang nararamdaman na nakaambang panganib sa paligid. Aalis na sana ang maglolo nang biglaan silang makarinig ng sigaw ng isang babae. Tumili ito ng matinis habang nakatingin sa himpapawid at maliwanag na buwan. Nang makita ng mga tao sa pamayanan ang nakita ng babae, bigla-bigla na lamang nagkagulo at kanya-kanya silang tago sa kani-kanilang mga tahanan. Si Tata Segundino naman ay hinila ang maglolo papasok ng kanyang kubol upang masiguro na ligtas ang dalawa. "Mas ligtas kayo rito mga kaibigan. Alam kong hindi kayo masasamang nilalang, kaya ko kayo iniligtas sa mga halimaw." Sambit ni Tata Segundino habang malikot ang mga matang nakabantay sa bintana at pinto. "Lolo Segundino, ano po bang pinagtataguan ninyo?" Tanong naman ang binata pa noong si Lolo Ador. "Mga aswang na wakwak. Masyado silang mababangis. Kada buwan ay dumadalaw sila rito upang kumuha ng mabibiktima. Kapag wala kaming naibigay sa kanila na 2 katao, ay sapilitan silang kukuha ng 5 katao sa aming pamayanan. Pipili lamang sila ng kubol na maaari nilang pasukin." Paliwanag ni Tata Segundino. "Kaya ba gusto nyo kaming manatili rito? Dahil kami ang nais nyong ialay sa kanila?" Bigla ang tanong naman ni Lolo Peticio. Hindi naman nakatugon ng matanda na parang nakatataas sa pamayanan na yon, na ibig sabihin lamang ay nais nga nitong ialay ang maglolo sa mga wakwak. "Hindi nyo naman po kaagad sinabi, Tata Segundino. Payag naman po kami ni Lolo Peticio, hindi po ba Lolo?" May diing wika pa ni Lolo Ador sa kanyang Lolo Peticio. Nalaman naman kaagad na matanda ang nais na mangyari ng binata pa noong si Lolo Ador, kaya naman napangiti na lamang ito at pumayag. Nagtataka naman si Tata Segundino at nais niyang pigilan ng maglolo, subalit narinig niya na lamang na nagsalita si Lolo Peticio. "Tamang-tama to Ador bilang pagsasanay mo," uwi ka ni Lolo Peticio habang nag-iinat ng leeg. "Walang problema pero sana Tata Segundino, kapag napuksa namin ang mga yan, bigyan nyo naman kami na makakain ha. Paubos na kasi yung baon namin eh." Sambit pa ni Lolo Ador. Tanging-tango lamang ang naitugon ng matanda sa kadahilan ng hindi siya makapaniwala na magkukusa ang maglolo na ialay ang kanilang mga sarili. Ngunit naguguluhan din ito nang mapag-isip niya na nais pang humingi ng pagkain ng mga yon, na ibig sabihin lamang ay malakas ang kumpiyansa nila sa kanilang mga sarili. Walang ano-ano ngay lumabas na ang dalawa. Tila ba alam na ng mga wakwak na mga ito ang alay sa kanila. Halos lahat ng mga tao ay nakasilip lamang sa bintana at natatakot para sa kanilang kaligtasan. Nasa 10 wakwak ang mabilis na nagsibaba mula sa himpapawid at lumapit bigla sa dalawa upang dagitin na nga ang maglolo. Lahat ng mga tao sa pamayanan na nakasilip ay nahihintatakutan sa mga kaganapan hanggat maaari ay ayaw nilang may madamay na ibang tao. Subalit kung hindi sila mag-aalin ng 2 katawan sa mga halimaw, ay 5 naman ang kukunin nito ng sapilitan sa kanilang pamayanan.
Kaya naman lahat ng mga dayuhan na napadpad sa kanilang lugar ay kanilang hinuhuli at ikinukulong upang ialay sa mga halimaw pagsapit ng kabilugan ng buwan. Ngunit ang inaakala ng mga halimaw na magkakaroon na naman sila ng masarap na putahe ay nauwi sa pagkabigla. Bigla na lamang kasing nalusaw ang dalawang wakwak na lumapit kina Lolo Ador at Lolo Peticio nang hawakan bigla ni Lolo Ador sa magkabilang leeg ang dalawang nilalang na yon. "Anong nangyari? Sino kayo?" Natatakot na tanong ng wakwak. Walang ano-ano'y mabilis na inatake ni Lolo Ador ang natitira pang mga wakwak at sa isang iglap lamang ay naging abo ang mga yon. "Ano ba yan? Ni hindi man lang ako pinagpawisan dun." Mayabang naturan pa ni Lolo Ador. Nang masaksihan nga ng kanyang Lolo Peticio ang pambihira nitong kakayahan ay napaisip bigla ang matanda. Paano kayang sa ganyang kalakas ni Ador ay nasabi niya pang wala siya sa kalingkingan ng pinuno ng mga gabunan? Ganoon ba talaga ito kalakas? Tanong ni Lolo Peticio sa kanyang sarili. Mabilis namang lumabas si Tata Segundo at maging ang lahat ng mga tao sa kanilang munting pamayanan. "Mga kaibigan, maraming salamat. Kayo lang pala ang kailangan ng aming pamayanan upang makawala sa pagkakabihag ng mga demonyong yon." Umiiyak na pasasalamat naman ni Tata Segundino. Maging ang mga tao ay naghiyawan na rin at nagbunyi sa kanilang pagkapanalo. Alam nilang ligtas na sila sa mga wakwak dahil yun lamang ang bilang ng mga wakwak na buwan-buwang dumadalaw sa kanila upang mambiktima. Matapos nun ay pinaganda na nga ng masasarap na putahe ang maglolo na ikinatuwa rin naman nilang dalawa. Nabusog ng sobra si Lolo Ador at Lolo Peticio niya hanggang sa may kwento na nga nila sa mga mamamayan na yon kung ano talaga ang kanilang pakay. "Pinuno ng mga gabunan baka mo. Kung hindi ako nagkakamali, minaligaw na rito noon bago pa manalasa ang mga wakwak na yon. Naalala ko, may dalawang kalalakihan din ang nais na magtungo sa sinasabi niyong babaylan. Nais din daw nilang humingi ng tulong. Ang sabi ng mga ito, tumakbo raw sila sa lugar na ito upang iligaw ang mga gabunan na nais kunin ng sanggol na pupuksa sa kanilang lahi. Pero sa kasamaang palad, kinabukasan lamang ay nakita ko ang kanilang katawan malapit sa may ilog at wala ng mga buhay. Inilibing sila at binigyan ng isang dasal. Hinala ko'y inabutan sila ng mga humahabol sa kanila." Mahabang baliktanaw ni Tata Segundo. "Wala na ba silang ibang nabanggit tungkol sa mga magulang ng sanggol?" Bigla ang tanong naman ni Lolo Peticio na tila ba may hinala ito na ang binabanggit ni Tata Segundino na dalawang katao ay ang kanyang mga pamangkin na nagligtas sa sanggol pa noong si Lolo Ador. "Ang naaalala ko lang noon, sinabi nilang malamang ipatay na rin daw ang mga magulang ng sanggol dahil nagpaiwan ng mga ito upang makatakas nga ang komadrona at ang sanggol. Naging bantay sila upang kung may humabol sa komadrona na may hawak na sanggol ay kaya nila itong ipagtanggol." Paliwanag pa ni Tata Segundino. "Kung gayon, maliwanag na. Salamat sa iyo, kaibigan." Pasasalamat naman ni Lolo Peticio. Sumilay na nga ang bukang liwayway at ipinagpatuloy na maglolo ang kanilang paglalakbay. Inaasahan nilang makakarating din sila sa kinaroroonan ng pinsan niyang babaylan na hindi natatapos ang araw. Nang makarating nga sila sa tahanan ng kanyang mga kaanak, doon na lalong gumuho ang mga pag-asa ni Lolo Peticio. Nakita niya ang sira-sira ng mga tahanan na tila ba'y nabandonan ng mahabang panahon. Pakiwari nito'y matagal nang walang nakatira sa lugar o matagal nang napaslang ang kanyang mga kaanak hanggang sa lumapit ang binatang si Lolo Ador sa isang malaking puno malapit sa halaman ng kanilang kaanak. Dito nga'y nagsalita ang binata. Kaya pala. Maraming salamat. Maliwanag." Tugon pa ni Ador sa tila kausap nito. Hindi man makita ng kanyang Lolo Peticio ang kanyang kausap, naiintindihan naman ito ang nangyayari. "Walang duda, Ador. Ikaw nga ang itinutukoy ng propesiya ng mga babaylan." Napangiti na lamang ito nang maalala niya na tanging ang itinakda lamang ang maaaring makakita at makarinig sa isang napakalakas na gabay. Maging ang mga babaylan ay hindi rin ito nakikita, subalit naririnig at nararamdaman nila ang presensya nito. Ayon kay Lolo Ador, ang gabay daw niya isang napakalaking nilalang na tila ba isang kalabaw ang itsura.
Pero nilinaw nito na hindi daw siya isang balaw. Mahigit pa sa triple ang laki nito sa pangkaraniwang balaw. Hindi raw niya alam kung anong klase ito ng elemento, pero sinabi nitong sasamahan niya raw si Lolo Ador upang puksain ang kasamaan ng mga gabunan sa lungga nila. Makalipas nga lamang ang ilang araw, nakabisado na ni Lolo Ador ang mga orasyon na dapat niyang malaman upang mapalakas pang lalo ang kanyang taglay. Isang malakas na tigal po ang itinuro ng kanyang gabay na mabilis naman din niyang natutunan. Matapos nga niyang maituro ang lahat ng orasyon, ay isang mabigat na pagsasanay naman para sa kanyang pisikal na lakas ang ipinagawa ng kanyang gabay. Hanggang sa lumipas na nga ang ilang buwan ng pagsasanay nila sa bundok, ay umuwi na sina Lolo Ador kasama ng kanyang gabay sa tahanan ni Lolo Peticio. Nang halos mamula naman sa galit ang binata pa noong si Lolo Ador nang malaman itong tinangay pala ng aswang ang kanyang sinisintang si Leticia. Sa totoo lamang ay hindi pa naman talaga sila magkasintahan noong mga panahon na yon. Subalit alam niya sa kanyang sarili na may pagtingin na rin ang dalaga para sa kanya. Magbabayad sila. Ililigtas kita, Leticia. Tanging sambit lamang nito habang nakatungay lamang ang kanyang Lolo Peticio. Walang ano-ano'y lumakad na nga si Lolo Ador. Kahit nais na sumama ni Lolo Peticio ay sinabi ni Lolo Ador na kaya niya na ito dahil naroon naman ang kanyang gabay sa kanyang tabi. At nang makarating nga si Lolo Ador sa sityo ng mga aswang na gabunan, doon inaramdaman niya ang kakaibang puwersa at bigat ng aura. Alam niyang hindi tama o mayroong hindi tama. Mayroong nadagdag pa na isa pang mas matinding kalaban. Subalit buo ang kanyang loob na pasukin ng sityo. Kahit kanya pa itong ikapahamak, mailigtas lamang ang kanyang sinisintang si Leticia. Ilang sandali pa mismong mga gabunan na ang humarang sa kanya. At nagulat na lamang si Lolo Ador nang mapansin niya ang pinuno ng mga gabunan na tila tahimik lamang sa isang tabi. Yung pinuno na nakainkwentro na niya na inakala nilang natakot lamang sa kanya. At umago pa ng pansin kay Lolo Ador ang isang maitim na aurang bumabalot sa isa pang nilalang na nakaupo sa isang trono. Tila mas mataas ito kumpara sa pinunong nakainkwentro na niya. Kaya ibig sabihin, hindi ito ang pinakapinuno ng mga nilalang. Nasaan si Leticia? Ilabas niyo siya! Galit na bungad ni Lolo Ador. Masyado kang matapang bata. Alam mo ba kung ano ang pinasok mo? Sambit ng malademonyong halimaw. Wala akong pakialam. Ilabas niyo siya. Kung hindi magkakaalaman tayo rito. Walang ano-ano ay biglang nagsipaglusoban ng mga halimaw sa gawin ni Lolo Ador. Subalit nagulat na lamang ang lahat nang biglang humarang ang pinuno na unang nakainkwentro ni Lolo Ador. Nakilala nga pala niya ito sa pangalang Dominasyon. Anong kapangasan nito, Dominasyon? Tanong ng malademonyong halimaw sa pinuno ng mga gabunan. Dito na magtatapos yung kasamaan mo. Hindi ako makapapayag na saktan mo ang aking anak. Nagulat si Lolo Ador sa kanyang narinig sa bagay na yon. At nang tumitig si Dominasyon sa kanya, doon lamang niya napagtanto na may hawig nga sila ng nasabing pinuno. Isa kang hangal. Kung inaakala mong makakaya mo ko, nagkakamali ka. Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay pa pero ito lamang ang ginawa mo. Binuhay mo nga ako, pero binigyan mo ko ng isang sumpang maging sa kabilang mundo ay hindi ko matatanggap. Ang asawa ko'y pinaslang mo. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito at ngayong malaki na ang anak ko na binabanggit ng mga babaylan. May kalalagyan ka na sa amin ngayon. Tugon naman ni Dominasyon. Doon na naliwanagan si Lolo Ador. Pumayag na maging isang ganap na aswang ang kanyang ama upang pag dumating ang araw na ito'y sabay silang tatapos sa buhay ng malademonyong halimaw na yon. Alam niyang hindi niya kayang mag-isa ang halimaw na ito. Kaya naman kahit labag sa kanyang kalooban ay ginawa niya ang bagay na yon. Ngunit nagkamali sila sapagkat sa isang iglap lamang ay natapos na kaagad ang buhay ng ama ni Lolo Ador. Napakabilis ng pangyayari. Nabutas kaagad nito ang dibdib ng kanyang ama. Subalit sa pangyayaring yun ay mas lalong sumiklab ang galit sa puso ni Lolo Ador. Lumabas ang isang napakalakas na aura na nanggagaling sa anting-anting na kanyang tangan na nagmula pa sa matanda sa ilog
Kasabi ng kanyang gabay ay mabilis nilang natapos ang buhay ng malademonyong halimaw na yon. Nang makita nga ito ng mga gabunan ay mabilis silang nagsikalasan at nagtakbuhan. Subalit hindi sila nakaligtas sa pinakawalang tigal po ni Lolo Ador. Lahat ay hindi makagalaw at mabilis lamang na napas lang ni Lolo Ador ang mga yon. Ilang sandali nga lamang ay naging tahimik na ang sityo at tuwang-tuwa na tumatakbo papalapit sa kanyang kinatatayuan si Leticia. Nailigtas ni Lolo Ador ang buong sityo at yun din ang araw na nakamit ni Lolo Ador ang matamis na oo ni Leticia. Naikuwento naman ni Lolo Ador kay Lolo Peticio ang kanyang natuklasan at nalungkot naman ang matanda sa kanyang nalaman. Lumipas pa nga mga taon at si Lolo Ador ay ikinasal na kay Leticia. Nagkaroon sila ng 8 anak at hanggang sa pinanganak nga ako na apo ni Lolo Ador hanggang sa maging 9 na taon. Madalas may kuwento ni Lolo Ador sa akin ng pangyayaring yon. Bali hanggang dito na lamang po Sir Joseph. Maraming salamat po sa pagpili nyo ng aking kwento.